welcome back sa aking channel. So today guys, medyo matagal bago ako nakapag-upload ng video kasi merong mga nangyari sa akin about sa aking health. So magbibigay din ako ng details regarding about sa aking health. Sasabihin ko rin sa inyo kung bakit natagalan ng ating pag-upload. So itong video na to guys, kung nakikita nyo doon sa title, ay continuation to nung ating Azerbaijan trip. Na ang tagal, di ba? Nung ano pa tayo nag-Azerbaijan trip, matagal na. So, ngayon, isa-summarize ko lang sa inyo kung ano yung mga requirements, tapos kung ano yung mga tips na pwede ko maibigay sa inyo kung gusto nyo bisitahin ng Azerbaijan. So, let's start! So guys, ang una natin tatakal dito ay kung magkano yung mga nagastos namin. So meron tayong mga kodigo dito para ilalagay ko na lang dito sa may side na to kung magkano yung aming mga nagastos, saka kung ano yung mga requirements, ilalagay natin yan dito sa may side na to. So usod lang ako ng konti. So guys, huwag kayong mabibigla kung magkano ang aming nagastos. So kumuha kami ng aming tour sa Pinas Tourism. So this is not a sponsored video. Madali lang kasing mag-inquire sa Pinas Tourism dahil sila yung travel agency dito sa UAE na mabilis silang mag-reply sa mga messages. So, tsaka kilala naman sila sa TikTok, dito sa UAE, sa FB, yan, yung Pinas Tourism. So, dito kami kumuha which is 4 days and 3 nights. Tapos, yung travel namin is August 6 to 9. Guys, ang nag-astos namin sa trip na to is 1,910 dirhams. Kasama na dito yung sa 930. So, ikikita ko dyan sa inyo. Sa summarize natin yan. Round trip ticket, Wizz Air. Tapos sa hotel with breakfast plus 7 kg hand carry. So, yung trip talaga sa Baku ng Pinas Tourism guys is 930 dirhams lang siya. So, makakapunta na kayo sa Baku, sa Azerbaijan, ng amount lang na 930 dirhams. Kaso, syempre, sa 7 kilo na bagahe na hand carry, I'm sure na hindi yun kakasya. Kung katulad ko kayo na, ano ako kasi, heavy packer kasi ako guys, hindi ako yung light packer. So, kaya nag-avail pa kami ng 20 kilos na hand carry, ng check-in baggage, which is 550 dirhams. Tapos guys, kumuha rin kami ng travel insurance, which is isa siya sa mga requirements sa pagpunta sa Azerbaijan, which is travel insurance, 80 dirhams. Tapos nag-avail din kami sa kanila ng tour for 3 days, which is from October 6, 7, 8, 9. So, ang total nun ay 350 dirhams, kaya naging 1,910 siya. So, plus pocket money, nagpapalit kami ng 150 US dollars. Yun ay katumbas ng 255 manat guys. So, yun lang yung nagastos namin. Siguro kung mas hindi kayo magastos na katulad namin, baka mag-less pa kayo sa 150 US dollars. So 150 US dollars guys, yun ay hati-hati na kami lahat sa pagkain, kapag may mga binabayaran kami sa pagkain, kapag may mga binabayaran kami sa ride. So, kung group talaga kayo, mas maganda yung gano'n, na may isa lang ang hawak sa inyo ng pera. Para siya na lang yung magbabayad sa lahat, katulad ng mga entrance fee, yung mga sakay-sakay sa mga boat tours, sa mga cable car. So, yun, nag-amag-abag kami doon, kasama na yun doon sa pocket money na ipinapalit namin, na which is 150 US dollars, at kasama na doon yung lahat ng mga souvenir. So, yung dala-dala namin pera, lahat-lahat guys, is 2,460 dirhams. So guys, dito tayo sa mga requirements. According to sa Pinas Tourism, which is sinunod naman namin kung yung mga requirements na kailangan sa Azerbaijan. So, kailangan daw ng COVID-19 vaccine certificate at kasama din yung travel insurance. So, mas maganda naman kasi kahit na hindi kasama sa requirement ng travel insurance guys, ay kumuha kayo ng travel insurance kapag lumalabas kayo ng bansa. Kasi isa yun sa mga sa mga protection nyo kung sakali man knock on the wood na meron biglang may mangyari sa inyo, at least meron kayong mga travel insurance na sa inyo. Tapos, passport expiration should not be less than 6 months from the date of return flight. So, dapat yung passport nyo daw
not less than 6 months ang expiry bago kayo bumalik yung return flight nyo. Tapos sa UAE, residence visa rin ay ganon. Kaya kasi kailangan less than 6 months from the date of the return flight. UAE residence visa kasi guys, visa on arrival kami, yung mga merong mga UAE residence visa sa Azerbaijan. So, yun yung maganda ngayon dito sa UAE kasi marami na kami mga bansa na pwedeng puntahan na hindi na kailangan ng visa, tapos visa on arrival. So, napakalaking advantage kapag UAE residence visa ka. Guys, yung mga requirements na yun, akala namin kukunin siya sa amin sa immigration. So, ito yun. Pagdating nyo sa Azerbaijan, sa may kanilang airport, ang unang hahanapin sa inyo is yung Emirates ID o kaya yung passport. So, syempre, kung hindi nyo na kailangan ng visa, passport, pero kasi kami, UAE residents kami, visa on arrival, so binigay lang namin yung, UAE residence visa, your Emirates ID. So guys, in-expect namin na kukunin nila sa amin lahat, pero hindi guys, siguro naka-enter na yun sa system nila na meron kayong mga ganong requirements, kaya hindi na nila kinuha. Sumunod nun guys, nung tinignan na nila yung aming Emirates ID, pumunta na kami dun sa may machine na doon namin i-enter yung mga details dun sa may passport namin. Madali lang naman siya guys, at doon na rin kami nagbayad ng $30. So yun yung una naming binayaran doon sa Azerbaijan, yung $30. So mas maganda guys, credit or debit card ang gamitin nyo kasi meron naman palitan sa kanila na which is dirhams to kung ano mang pera nyo to Azerbaijan o to US dollars. Kaso feeling namin ang baba ng palitan dun sa may kuha na ng visa. Kaya ang ginawa namin, puro mga debit card yung mga binayad namin doon. Which is napakadali lang naman na mag-enter dun sa machine. Masyado namang helpful yung mga tao dun sa airport sa may Azerbaijan, dun sa airport. Pag meron kayong tanong, madali naman silang lapitan, tsaka tinutulungan naman nila yung mga kumukuha ng mga visa. And then guys, pagdating doon sa may immigration, wala lang kaming pinakita, basta binigay lang namin yung aming mga passport, and yun na, tapos na, na-stamp na kami, tapos yung visa na papel, na kinuha namin dun sa visa machine. Yun na, tapos na siya guys. Nakalabas na kami ng airport. So guys, start na tayo sa mga tips natin dyan. Much better guys, para sa akin yung tip ko, mag-download kayo ng mga apps, Google Translate, tapos yung mga iba pang mga apps na makakatulong sa inyo para mag-translate ng language nila. Kasi mostly kasi sa mga Azerbaijani, hindi sila gaano nakakaintindi ng English. Nakakaintindi sila pero na parang feeling namin, natatakot sila na makipag-usap sa amin. Pag every time na magtatanong kami or something na meron kaming kailangan. So parang naiilap sila na lapitan kami or kausapin kami. Which is kahit na friendly naman din sila at willing silang tumulong, pero talagang hirap ng language talaga na barrier kapag nasa ibang bansa ka. So dapat talaga meron kang mga Google Translator yan. Maasahan nyo yan. Tapos yung mga picture translator na kapag kinunan nyo, kasi mostly pag pumunta kayo sa mga supermarket nila, makikita nyo guys dun sa mga supermarket nila, kalimitan walang gaanong English. So, kaya kailangan kung naano kayo rin magtanong, much better meron kayong mga translator apps sa inyong mga mobile. So, umpisa tayo. Noong August 6 ng arrival namin, meron kaming Baku City Tour. So, ito yung pangalawa kong tip sa inyo guys. Huwag kayong kukuha ng Baku City Tour. Bakit? Kasi yung mga places na pinuntahan namin guys, napakalalapit lang niya. As in, super lapit lang. I think, kasi itong Baku City Tour guys is 100 dirhams ang binayaran namin. Kasi 3 or 4 person kasi meron discount. So, yung binayaran namin is 100 dirhams. Dito pa lang sa may UAE yun. Kasama na yun dun sa package. So, I think, mas makakatipid kami kung kami na lang siguro ang
pumunta dun sa pinaka puntahan ng pasyalan. Kasi walking distance lang naman siya, guys, kasi malalapit lang siya. Kung alam lang namin na gano'n na malalapit lang siya, sana hindi na lang din kami kumuha ng Baco City Tour. Kasi, yung wala rin naman siyang tour guide. So, I expected kasi, napakalaki ng, ano ko dun eh, alam ko kasi private tours kami. Dahil yun yung sinabi sa amin ng Pinas Tourism. I don't know kung alam ng Pinas Tourism yun. Pagdating namin sa Azerbaijan, na-expect ko kasi kapag private tour ka, kasi ginawa namin yan sa Armenia, kami ng asawa ko, na nag-private tour kami, talagang kapag pupunta kami sa isang lugar, na-explain nila sa amin kung ano yung lugar na yun, kung gano'n, kasi kaya ka nga nag-private tour, kasi nga diba para mas marami kang malaman doon sa bansa na pinupuntahan mo. So, disappointed ako sa tour na to, sa lahat halos ng tour na to, kasi driver lang meron. Yung naghahatid lang sa'yo sa bawat location. Pero hindi nila na-explain sa'yo kung ano yung meron doon sa location na yon. So, kami na mismo ang naghahanap. Kung napanood nyo yung mga previous sa vlogs ko regarding about sa Baco City Tour, kami na lang ang naghahanap. Kami nag-explain kung ano yung binabaan namin na lugar na yun. Which is, nag-complain ako doon sa contact ng Pinas Tourism. Sabi ko, I need someone na marunong mag-English kasi yung binigay niyang mga driver sa amin nung una, ang hirap makipag-communicate. So, mas maganda kasi kahit papaano marunong mag-English. So, yung pangalawang driver na binibigay sa amin is okay naman siya, mabait naman siya, guys. Kaso, ang naano ko lang kasi, baba kayo dito, parang you can go down, this is good, ganon. Hindi namin alam kung nasaan kami, basta na lang kami binaba, diba? So, at least sana explain man lang na itong lugar na to, ay nandito tayo sa ganito, ganyan. At least alam namin kung ano i-expect namin dun sa lugar na yun. And then, nung bumalik kami sa kanya, sabi niya sa akin, good, right? Good? Ano yun, diba? Kaya talagang disappointed ako dito sa tour na to. But, kahit na-disappoint ako, naging happy naman yung tour namin. So, ang tip ko sa inyo, huwag kayo kukuha ng Baco City Tour. I-skip nyo yan, guys. Sayang kasi dahil sa isang lugar, guys, kapag nadong kayo sa may isang park, sa may funicular, pag umakyat kayo doon sa funicular na yon, nandun na lahat yung nandun yung area ng tourist attraction. Tapos kapag bumaba naman kayo ng funicular, nandun din yung iba pang mga tourist attraction, katulad ng mga Carpet Museum, Little Venice, yung mall, yung Baco Eye. So, malalapit lang siya, guys. Kahit yung isa namin pinuntahan na kainan na Old Baco City, nandun lang din siya. So, kung kayo lang din, kaya nyo siyang puntahan, mag-taxi kayo or maglakad kayo kasi napakalalapit lang. Kasi sayang lang talaga yung bibayarin nyo kung mag-Baco City Tour kayo, tapos magkakatabi lang naman yung pupunta. So, August 7, nag-Absheron Tour kami, which is yung Yanardag, Fire Temple, Hadar Center at Hadar Mosque. So, dito guys, sa Yanardag, hanggat maaari, pwede rin nyo rin siyang skip kasi wala naman masyado makikita doon kundi lang yung yung burning fire lang, yung fire na mountain. So for me nothing is na interested doon sa lugar na yon. Pero kung kasama naman siya doon sa tour na binayaran nyo, okay lang naman doon kasi yun lang naman na makikita doon yung burning mountain. Yun lang ang makikita nyo doon. Tapos kung pupunta kayo doon, isama nyo na rin yung Fire Temple kasi mas makakakuha kayo ng discount kapag yung dalawang yun ang pinuntahan nyo. Sa Fire Temple, gustong-gusto ko siya, guys, kasi ang dami kong mga natutunan dun sa Fire Temple. Ang dami mga makikita, ang dami mga mapipicturan na lugar, ang dami yung matututunan. Kung hindi naman kayo nagmamadali, basahin niyo yung mga nandun sa mga wall ng bawat kasi may mga pinapasokan parang mga cabin doon. Nandun yung lahat ng halos na mga notes about dun sa Fire Temple. So, I must say na pumunta kayo. Regarding about naman sa Hadar Center, guys, dapat papasok kami. Kaso sa Hadar Center, sarado siya that time. So, hindi kami nakapasok. So, dapat schedule nyo rin or tanungin nyo rin yung tours nyo
kung pwede kayo makapasok noon. I think yung tours namin hindi niya alam na sarado yung Haydar Center that time. So, kaya kung alam lang niya siguro na sarado yon, dapat iminumove niya kami sa ibang araw para makapunta dun sa Haydar Center sa loob. Kaya doon lang kami sa may labas, nag-picture-picture. And then, yung Haydar Mosque, guys, wag nyo i-skip yon kasi napakaganda nung mosque na yon. Para sa akin, isa siya sa mga magandang mosque na nakita ko dito sa UAE, tsaka sa ibang mga napuntahan namin na mosque. So, tingin ko, isa siya sa pinakamaganda para sa akin. Kasama siya nung Abu Dhabi Mosque. Maganda rin siya para sa akin. So, wag nyo i-skip tong Haydar Mosque kasi napakaganda niya, lalong-lalo na sa gabi. Hindi lang kami nakapagtanong kung pwede kami pumasok sa loob, but nandun lang kami sa labas nung time na yon. Kasi nintay lang namin na umilaw yung mosque kasi nga mas maganda talaga yung mosque kapag may ilaw siya sa gabi. So kaya pagkatapos namin sa Haydar Center, nagsabi kami sa aming driver na balik na kami sa hotel, tapos balikan mo na lang kami kung sa gabi namin gustong pumunta dun sa mosque. So guys, nung August 8, Gabala tour kami. Dito medyo mahal ang binayaran namin dito, which is 150 per head. Siguro kasi sobrang layo niya sa Baku. It take us 4 hours travel bago kami nakarating sa Gabala. So, accepted naman yon kung bakit mahal siya, kung bakit siya 150 dirhams. So, dito guys, pumunta kami sa Yezi Gozel, which is yung sinasabi nilang 7 waterfalls. So, maganda naman siya guys. Kaso, siguro tag-init lang nung time na yun, kaya wala masyadong tubig na dun sa waterfalls. At binibilang namin kung bakit siya naging 7. Kasi nga, 'di ba, wala nga kaming tour guide na nakasama. So hindi namin alam kung bakit siya 7. Sa pinakadulo, nakita lang namin is isang malakas na waterfalls at mayroong maliit na restaurant dun sa may taas. I think hindi naman siya restaurant, parang cafeteria lang na gusto mo po mag-coffee, inom-inom ng juice. Ayan. So, dito guys, kapag may kasama kayong bata, much better wag niyo silang isama. Kasi for sure mapapagod talaga yung mga bata. Kasi kami nga mga may edad, napagod kami talaga kasi yung paakyat niya talaga guys is hindi siya bihiro dahil malalaki yung mga yung parang baitang niya. So super nahirapan talaga ako sa experience kong yon. Pero ang ganda ng view guys kasi puno siya, puro puno, fresh yung air, hindi nyo masyado mararamdaman din yung init. Kahit na sobrang init that time nung pumunta kami, kasi nga marami siyang puno. Tsaka matataas yung kanilang mga puno, which is I love about Azerbaijan guys. Kasi kahit doon sa city, ang tataas ng mga puno nila. Marami silang mga puno, which is yun yung nagustuhan ko sa may Baku. And then, sumunod namin na pinuntahan is yung Nohurgul Lake. So, dito guys, ang magagawa nyo lang dito is mag-boat ride kayo. So, experience nyo na lang yung may mga restaurant sa tabi. So, experience nyo na lang din yung boat ride. Kasi mura lang naman, 20 manat for 10 dirhams. Tapos, for 10 minutes, 20 manat for 10 minutes. So, 4 kayo. At least, magkano lang, 5 manat lang ang binayaran namin for 10 minutes na-experience namin na mag-boating dun sa Nohurgul Lake. So, isa yun sa mga attraction na kailangan yung gawin doon sa Nohurgul Gate. Meron din sila mga playground para sa mga bata doon sa may Nohurgul Gate. Ang next ay kumain kami doon sa isang restaurant na ang ganda-ganda rin nung ambience niya guys. Kasi para siyang, ang dami-dami rin yung mga puno, tapos nasa labas kayo, sa mga kubol, yun. Doon kami nag-lunch, nung kami dinala ng aming tour guide. Ang last na pinuntahan namin is yung Tufandag Mountain Resort. Ito guys, wag nyo rin itong i-skip. Excuse me. Pupunta kayo sa Kabala. Kasi napakaganda ng lugar. Para ka nasa ibang bansa. Para nga siyang sinasabi na Switzerland eh. Kasi nga napakaganda ng lugar. May mga puno, ang ganda ng mga puno, mga mountain. Tapos lalo na kapag umakyat kayo sa cable car. Tapos isang tip lang guys, agahan nyo ang punta dito kasi
nagsasara sila ng mga 6 p.m. So, yung punta namin is medyo hapon na. Kaya nakadalawang station lang kami kasi dapat 4 na station siya. Tapos which is murang-mura lang yung 4 na station. Kaso hindi na talaga kakayanan dahil magsasara na sila kaya 2 station lang kami. Kasi yung parang station nila isa sa kanan, isa sa kaliwa. Yun yung parang nakita namin. So, doon kami sa 2 station lang, which is ang ganda naman guys. Worth it naman yung yung pag-cable car nyo doon sa Tupandag Mountain Resort. So, I think maganda siya. Magiging ski resort kasi siya kapag kapag yung winter season sa Azerbaijan. So, talagang pinupuntahan siya talaga. Kasi nga nagiging excuse me guys, ano ba yung boses ko? Naging ski resort siya. So, maganda rin siya for sure kapag winter. So, meron kaming 2 hindi napuntahan, which is yung Gabalan, tsaka yung Gabala Shooting Land, tsaka yung Local Bazaar. Yung Local Bazaar kasi talagang sarado na siya, sabi nung driver namin. So, talagang late na kasi. Hindi na talaga kami makakapunta nun. Sarado na siya. So, sa Gabalan kasi, guys, para siyang amusement park sa may Gabala. So, hindi na rin kami nakapunta doon dahil nga sabi namin, umuwi na nga kami dahil anong oras na nga, dahil magiging pake pa nga kami. Siguro kung hindi kami uuwi kinabukasan, baka nagpapunta pa kami sa Gabalan tsaka sa Gabala Shooting Land. So, kasi gahol na rin naman kami sa oras. Kaya hindi na rin kami nag-pursue na pumunta doon sa amusement park. Mostly mga bata lang naman ang magiging masaya doon. Kaya hindi na rin kami doon sa driver namin na pumunta doon sa Gabalan. So guys, on the top of that, maganda ang Azerbaijan, maganda ang Baku. So kung may time kayo guys, malapit yan dito sa UAE, malapit sa Saudi, sa Qatar, dito sa atin, sa may Middle East, bisitahin nyo rin ang Baku, ang Azerbaijan, kasi maganda rin naman yung bansa nila. So, yun lang guys for today at maraming salamat sa panonood sa aking channel. I hope na nakatulong to sa mga gustong pumunta sa Azerbaijan. Kung meron pa kayong mga tanong dyan, comment down below. Paalam!